Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Hannah's personal voice. See you next Monday, class! Nakangiti ako habang pinagmamasdan ng batang estudyante ko na nasa kinder. Goodbye, Mom Gonzales! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Mabilis na nagtakbuhan ng mga bata para makalabas at ang iba naman ay naglalakad habang may kakwentuhan. Students, please be careful para hindi madapa. Mahinahon ako nagsasalita. Nagsingi sila ang mga ito at nagbabay na sa akin. Mama! Patakbon lapit sa akin ni Misty. Lumalapit lamang ito sa akin kapag wala na ang lahat ng kanyang kaklase. Natutuwa din ako sa kanya dahil siya lamang sa lahat ng estudyante ko ang tumatawag ng mama sa akin. Hinayaan ko na lamang dahil alam kong nangungulila ito sa totoong magulang nito na nasa ibang bansa. Habang ang guardian naman ni Misty, ang kanyang uncle na si Xavier, ang siyang naghahatid sundo kay Misty. Oh, Misty! Pumantay ako dito at niyakap ito. Mama Hannah, can I wait my uncle? He called me to wait him and he will be late, but surely come. Nakikiusap ang mukha nito. Napatitig ako sa magandang mukha nito na parang manika. Mga matang kulay blue at ang buhok nitong may pagka-blonde na sobrang tuwid na tuwid. Namumula pa ang magkabilang pisngi nito at sobrang napakaputi dahil na rin sa ang tatay nito isang British at ang nanay nito ay half Filipina at half Russian. Kapatid nito ang Uncle Xavier ni Misty. Kilala mga ito na mayayaman tao sa Pilipinas at maski na rin sa ibang bansa. Sure, no problem. Napangiti ako dito at binuhat ito. Nasanay ako na laging binubuhat sa Misty kapag naglalambing. Nagpapalambing lang din ito kapag dalawa na lang kami dito sa classroom dahil ayaw niyang nakikita siya ng iba niyang mga kaklase. Tsak na late ang Uncle Xavier nito sa pagsundo. Umupo ako sa aking chair habang nakakandong si Misty sa aking mga hita. Gusto mo bang iponitil natin ang hair mo? Yes po, Mama. Masayang sagot dito habang tumatango. Napakagikik naman ako habang ito naman ay nanonood ng Frozen sa YouTube. Nagsimula naman ako suklayan ang maganda nitong buhok. Kumuha ako sa akin drawer ng maraming Sanrio sa buhok. Nagdadala ako ng iba't ibang klaseng panali sa buhok na ang design ay mga may butterfly, flowers, ribbons at marami ding mga clips. Sinadya ko iyon dahil gustong-gusto ko ang mag-ayos ng mga buhok. Nang matapos ay pinaharap ko sa kanya ang salamin at kitang-kita ko ang lawak ng mga ngiti nito. Oh! Sambit nito. You look so beautiful, Misty. Which one? My hair or my face? Tanong ni Misty na para bang naninigurado. Ako naman ay napatawa sa hindi inaasahang tanong ng estudyante ko. Your face, of course. Sobrang napakaganda. Then, pinaganda pa natin ng gusto ang hair mo. Look, you look like a princess now. Humarap ito sa akin. Thank you, Mama Hannah. Malambing na boses na sabi nito sabay pulupot ng maliliit na mga braso sa aking leeg. Welcome. Ganting yakap ko dito. Napabitaw kami sa pagkakayakap ng may boses na nagsalita. Misty! Tawag ng isang lalaki na ikinagulat namin na ikinalingon namin sa pintuan. Uncle Sian! Patiling sigaw ni Misty at dalidaling bumaba sa kandungan ko. Patakbo pa itong lumapit sa tinawag nitong uncle. Nang makalapit ay mabilis nitong kinarga sa Misty at hinalikan sa pisngi. Halos mapanganga naman ako sa aking nakita. Hindi dahil sa pagkita ni Misty sa kanyang uncle kundi sa mismong uncle nitong sobrang napakagwapo. Sobrang napakatikas din ang dating nito dahil bakat na bakat ang muscles nito sa suot nitong white long sleeves. Napakalaking tao din ito na para bang higante na. Magkasintangkad at laking katawan sila ni Xavier. Pero ang isang iyon ay malinis tingnan at bata pa. Pero itong nasa aking harapan ay mukhang dirty, yummy. Mabalbas sa mukha nito at long hair na pinusod lamang ang buhok. Parang katulad ni Kanyaman. Sa unang pagkakataon ay halos mapatulo ng aking puso nang lumingon ito sa akin. Uncle, I want you to meet my beautiful teacher, Mama Hannah.
Si Misty na ngiti-ngiti habang ipinapakilala ako sa kanyang tiyuhin. Halos malunok ko ang aking dila nang mapatitig ang lalaki sa akin. Mama Hana, this is my Uncle Sian. Hi Miss Hana. Baritonong boses nito. Ako naman ay biglang napatayo ng magsalita ito. Pakiramdam ko ay natataranta ko sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Pati ata ng kaluluwa ko ay nakikita nito. Hello din po, Mr. Sian. Magalang kong sagot. Kahit ang totoo ay halos mapaihi ako sa klase ng tingin nito sa akin nang magsalita ako. Thanks for taking care of my niece. Pasensya na't may dinaanan pa akong importanteng bagay. Walang anuman po iyon, Mr. Sian. Tungkulin ko po na lagi alagaan ng mga estudyante ko. Ngumiti ako sa kanya. Tumikim ito. Okay, we need to go first. Thank you so much. Bye-bye, Mama Hana. Si Misty na nakalambitin na sa leeg ng kanyang Uncle Sian. Bye-bye, Misty. See you on Monday. Matamis na ngiti ko sa bata. Nabura ang ngiti ko nang mapatingin ako sa kanyang uncle na ngayon ay kunot noo at salubong ang mga kilay na nakatingin sa akin. Nang magkasalubungan kami ng tingin ay ito na ang unang bumawi at mabilis na tumalikod. Parang wala lang. Parang tumang naman yun. Sayang, gwapo pa naman. Sigaw ng aking isipan. Nang mawala na ang mga ito, sa aking harapan ay mabilis na ako nagligpit ng aking table at kinuha ko ang aking shoulder bag. Palabas pa lang sana ako nang makarinig ako ng nagtitilian. Kasing bilis ng kidlat ay nagkukumahog na lumapit ang dalawang co-teachers ko. Mama Hana, sumakas na padpad na ulit dito si Sir Sia. Impit na sigaw ni Ma'am Garcia. Grabe, habang tumatagal lalo siyang nagiging hot. Kung todo kilig naman ni Ma'am Santos. Ako naman ay napakunot noo sa mga dalawang ito. Grabe kayo makakilig, parang wala kayong asawa. Sila naman ay natigilan. Ay sus naman, Mama Hana, hindi mo kami maluloko kung sasabihin mo na hindi ka attractive kay Sir Sian. Pinagdilatan pa ako ni Ma'am Garcia. Oo nga, grabe siya, hindi ba pwedeng gwapong-gwapo lang kami sa kanya? Napataas tuloy ang isang kilay ni Ma'am Santos. Bigla naman akong nakonsensya. Hindi naman sa ganoon. Nakakagulat lang mga reaksyon nyo. Sabay ngiti ko ng alanganin. Kung pipiliin, mas type ko talaga itong si Sir Sian. Super yummy. Kahit matanda na mukhang palaban pa din. Mahaderang bibig ni Ma'am Garcia. Gwapo nga siya, pero mas gusto ko si Sir Xavier. Mas yummy dahil bata pa. Si Ma'am Santos na hindi nagpatalo. Napapailing na lamang ako sa kanilang dalawa at dumiretso na lamang ng lakad at baka kung saan pa mapunta ang kanilang usapan. Uy, Mama Hana, ba't bigla ka nilang aalis? Grabe siya parang others. Marami pa kasi akong gagawin. Kayo naman dalawa kailangan ko nang umuwi. Kunwaring napatawa pa ako pero sa loob-loob ko'y nakaramdam ako ng inis sa dalawa. Para kasing hindi teacher itong dalawa. Ay, tatanungin ka pa nga namin kung sino sa dalawang type mo. Si Ma'am Santos na ayaw pa atang papigil. Wala akong time sa ganyan mga madam. Kaya sige, kita-kats na lang next week. Sabi ko sa mga ito at binarahan na ng layas ang dalawa. Good morning mga ate. Masayang bati ko sa mga ate ko. Busy na mga ito para sa pagpasok sa trabaho. Maski rin naman ako. Bago pa ako bumaba ay nakapaghanda na ako. Kahit maaga akong nagigising para sa pagpasok ay palaging mas naunang magluto si Ate Arian. Madalas kasi ay inuumaga na ito sa pagsusulat ng mga romance novel. Lumapit ako sa kanila at tumabi kay Ate Grace. Wow, ang sarap naman itong sinangag na may laing mo, Beshi. Ngumunguya pa si Lian na mukhang bagong gising din pero hindi naghilamos. Ako pa ba? Nagkukwentuhan pa ang ilang kaibigan ko habang si Mika ay mabilis ang pagkain na para bang nagmamadali. Ako naman ay nagtimpla ng gatas. Ako lang sa aming magkakaibigan ang naggagatas. Lahat sila ay puro kape or 3-in-1. Sa Ate Grace ay hindi masyado sa kape, kahit may sarili itong coffee shop. Siguro dahil sa araw-araw na naaamoy niya ang kape ay nauumay na siya. Si Ate Orian at Ate Lian lang ang purong magkape, habang sa Ate Mika naman ay minsan lang, pwera na lang kung kailangan sa trabaho at ganun din sa Ate Tanya. Masayang natapos ang breakfast namin. Si Ate Arian ay matutulog na sa magdamag na pagsusulat, habang sa Ate Lian naman ay trip na naman atang maghanap ng trabaho kapag na-bored sa buhay. Grabe, siya lang ata ang bukod tanging anak mayaman na gusto ang sahod ay mas mababa pa sa minimum wage. Kung tutuusin kayang-kaya nitong magtayo ng sariling business. Kaso ang katwiran naman ni Ate Lian ay hindi daw niya feel ang magnegosyo.
Mayaman naman daw sila kaya hindi na niya kailangan. Grabe lang. Sa Ate Tanya naman ay isang hardworking mom dahil isa itong nurse. Super cute pa naman ang anak nitong si Tricia. Habang sa Ate Grace naman ay masasabi kong average ang pamumuhay dahil nakapagpatayo ng sariling negosyo. Okay na sana ito dahil mala-perfect na ang magandang muka at may maayos na hanap buhay. Sumablay lang dahil sa crush nitong palagi niyang ini-stalk. Si Lester na kuya ni Ate Mika. Speaking of Ate Mika, siya ang may-ari ng bahay kung saan kami ngayon nakatira. Isa itong kasapi sa NBI. Kung ano ikinaganda at kinatalino nito ay ganun din ito kaastig. Mas lalaki pa ito sa tunay na lalaki pero siya ay isang straight. Napagkamalan lang minsan na tomboy dahil sa astig niyang galawan. Sobrang talino pa na akala mo ay alam na ang mangyayari sa future. Ako naman ay heto lang, isang bagong teacher na mula pa sa Bulacan. Nagpunta lang ako dito sa Manila para makahanap ng trabaho at pinalad naman na makapasok sa isang private school na tanging mayayaman tao lang ang pwedeng mag-aral. Kadalasan kasi sa mga nag-aaral ay kung hindi anak ng mga politician ay mga mayayamang negosyante. Ito ang unang taon ko sa paaralan ng Heaven Academy. Iniwan ko ang tatlong tiyahin ko na sila Tiyang Alma, Tiyang Norma at Tiyang Emma na puro mga matatandang dalaga. Oo, sila ay hindi nagsiasawa dahil sa pag-aalaga sa akin. Hindi ko nakilala ang biological father ko pero ang sabi ng tiyahin ko ay walang kwentang tao daw iyon kaya hindi ko na dapat pang malaman. Ang totoo kong nanay ay matagal nang namayapa nang ipinanganak ako. Nahirapan daw ito sa panganganak kaya ang tatlong tiyahin ko ang siyang naging nanay at tatay ko na. Masaya ako sa pagmamahal at pag-aalaga nila sa akin. Ang kaso nga lang ay takot ako sa mga ito. Masyado silang mahigpit sa akin. Marami ang bawal. Kaya isa akong masunurin. Maski ang pagsasalita at galaw ko ay kailangan ay nasa maayos. Ganoon na rin sa pananamit ko na madalas akong mabuli dahil sa pagiging manang ko at malaking salamin sa mata. Ang tanging tagapagtanggol ko lamang ay ang matalik kong kaibigan na naiwan sa Bulacan, si Sheena. Siya lang ang may tuturing kong kakampi nung panahon na palagi kaming tuksohin. Namiss ko tuloy bigla ang kaibigan kong iyon na kahit madalas nabibingit sa gulo, ay napakabait na kaibigan naman. Madadalaw ko rin ang best friend kong iyon sa pagdating ng bakasyon. Sino gusto sumabay? Tanong ni Mika habang inaayos ang big bike nito. Malakas akong umiling. Nakakatakot sumakay sa Ducati ni Ate Mika dahil bukod sa mataas iyon ay mabilis pa itong magpatakbo. At saka hindi rin pwede sa akin ang sumakay sa motor ng aming kaibigan dahil ang dami kong bitbit na folders and books para sa school. Hinila ko ni Ate Tanya. Isa din itong ayaw sumakay sa motor ni Ate Mika dahil takot. Maglalakad na lang kami sa may kanto para sumakay ng jeep ni Hana. Salita ni Tanya na puting-puti sa suot na uniform. Ikaw, Grace? Tanong ni Mika. Pwedeng dumaan saglit sa ospital? Sisilip lang ako. Parang kinikilig pang salita ni Grace. Alam na namin ang ibig nitong sabihin. Mabilis na umiling si Mika at biglang sumakay sa big bike nito. Hindi na. Alam ko naman na hindi lang silip ang gagawin mo kundi tambay. Sumabay ka na lang kay Tanya. Napasimangot ang magandang mukha ni Ate Grace. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangarap maging sister-in-law yung si Mika. Wala man lang kalambing-lambis sa katawan. Ayoko suportahan. Biglang litaw ni Lia na nagtitinga pa. Kahit parang sinabunutan ang buhok nito ay maganda pa rin ang posture. Kakaiba kasi ang lahi nito tapos anak mayaman pa. Halika na, Grace. Hinila ni Ate Tanya sa Ate Grace at nagpahila naman ang huli. Nauna nang umalis si Ate Mika habang pumasok naman sa loob ng bahay si Ate Lia na mukhang may balak na magliwaliw ngayong araw. Si Ate Arya naman ay tsak ay nagpapahinga na ngayon. Sanay na rin kami sa ganitong gawain sa tuwing umaga kapag papasok sa trabaho. Naghihiwalay lang kami sa jeep dahil ako ang mas nauunang bumaba habang magkaibang ruta na sa Ate Grace at Ate Tanya. Ilang oras lang ay nakarating na rin ako sa school na aking pinagtatrabahuhan. Sa katunayan yan ay hectic na ang schedule ko ngayon, lalo pa at malapit na ang bakasyon. Ang tinuturuan kong grade 1 ay kailangan ko nang gumawa ng report. Kahit na grade 1 pa lang ang mga ito ay ang dami activities na ginagawa. Noong nag-aaral ako ng elementary ay hindi naman ganito ka-busy. Siguro dahil nasa private school at talagang sinusulit ang bawat tuition na ipinambabayad ng magulang sa kanilang anak. Halos lahat tuloy ay matatalino at accelerated. Hindi dahil sa yamang taglay ng mga bata kundi talagang matataas ang mga IQ. Siguro dahil mahal ang kanilang gatas noong sanggol pa sila. Binati ako ng ilang gwardya.
Mga co-teacher ko na tinatanguan ko habang naglalakad sa hallway. Wish ko lang hindi ko makasalubong ang dalawang ka-co-teacher ko na makukulit. Mababait naman sila, ang kukulit lang at may ingay. Madalas nga silang nasasaway ng school admin. Dahil 8 a.m. pa naman ang pasok ng mga estudyante, may 30 minutos pa ako para makapaghanda. Pagpasok ko sa classroom ay nag-prepare na ako at una kong binuksan ay ang aircon para lumamig at kumuha rin ako ng pamunas para maglinis ng desk. Ganun din sa upuan at lamesa ng mga bata. Hindi naman dumihin ang room dahil may janitor na madalas maglinis pero gusto ko pa rin ang maaliwalas na kapaligiran. After 15 minutes ay tapos na rin ako at nagsimula na rin magsipasok ang mga estudyante ko. Kukunti lang naman ang mga estudyante ko, 10 babae at 10 lalaki. Kaya hindi naman mahirap silang sawayin. May ilan lang talaga na makukulit na hindi maiwasan. Good morning, class! Good morning, Teacher Hannah! Malakas na sagot ng mga bata. Napatingin ako sa bakantang upuan. Wala pa si Misty. 8:00 na pero wala pa ang bata. Hindi naman ito pala absent. Baka na-late lang. Mag-i-inform naman ng guardian nito kung may sakit ang bata. Matapos ang prayer ay nagsimula na ako magturo nang bumukas ang pintuan ng aming classroom kaya napatigil ako. Si Misty na malawak ang pagkakangiti. Good morning, Teacher Hannah! Good morning, Misty! Why are you late? Ngumiti ako sa kanya. Hindi ko naman makuha magalit dito dahil wala naman dapat na ikagalit. Ngayon lang naman ito na late. Tumigil muna ako saglit sa pagsalita kaya mga bata ay sa amin napatingin. Lumapit ako kay Misty na hindi umaalis sa pintuan. My uncle is here. Ngiti-ngiti ito sa akin. Mabuti na lang talaga at sobrang ganda ng batang ito na para bang anghel. Hinawakan ko sa Misty para umupo na ito sa kanyang chair pero nagulat ako nang may isang malaking tao ang nasa labas ng room kaya napasilip ako. Kulang na lang ay magbuhula ng aking hininga nang makita ko kung sino iyon. It's Ian. I'm sorry we're late. May dinaanan pa kami. His voice was so masculine, para bang mula sa ilalim ng lupa kung magsalita ito na nakakatindig balahibo. Okay. No problem, sir. Simple kong sagot. Halos hindi ko kayang salubungin ang mga mata nitong nakakalusaw ng kaluluwa. Inabot nito sa akin ang bag ni Misty at ang kanyang lunchbox. Kahit parang gusto kong manginig ay hindi ako nagpahalata. Namamawis ang noo ko kahit na ang lamig-lamig ng buong classroom. Bakit naman ganito kasi ito kung tumingin? Oras na para mag-class dismiss. Kahit marami akong pinagawang activity sa mga bata ay makukulit pa rin ang mga ito at parang hindi napagod. Sabagay, bata pa sila at maraming energy. Ako ang pagod dahil sa kakasaway kong minsan. Goodbye, class! Goodbye, Teacher Hannah! See you tomorrow. Mag-iingat sa pag-uwi, mga anak. Nakangiti ko habang nagpapaalam sa mga bata. Nakapila ang mga ito sa labas ng room para maghintay ng kanilang sundo. Napatingin ako kay Misty na tahimik na nakatayo sa gilid. Nakatingin ito sa akin at biglang umiti nang humarap ako sa kanya kaya nilapitan ko. Will your uncle pick you up? Tanong ko kay Misty. Tumango ito at mas lalong lumawak ang pagkakangiti. You will come here, teacher? Can we wait, my uncle? Sure. Pasok ka muna sa loob habang naghihintay. Mabilis naman itong sumunod at naupo sa kanyang chair. Paisa-isa kong ibinigay sa mga parents ang kanilang anak hanggang sa wala nang natira kaya bumalik na ako sa loob ng classroom. Nakita ko may hawak na phone si Misty na para bang may kausap. Hindi ko na siya ginambala at iniyaan ko na lamang habang naghihintay sa kanyang uncle. Inayos ko na ang gamit ko. Kailangan ko rin na maglinis at magligpit ng ilang gamit na ginamit namin sa activity ng mga bata. Mama Hannah? Napatigil ako sa ginagawa ng tawagin ako ni Misty, kaya nilapitan ko ito. What is it? Malambing kong tanong. Mama Hannah, can you join us with Uncle later? Join? Anong gagawin natin? May pupuntahan ba kayo? Tumango ito at ngumiti. Yes po, but only Uncle knows where's the place. Who's Uncle? Parang gusto na namang kumabog ng dibdib ko sa naisip. Uncle Sian. Lumawak pa ang pagkakangiti nito. Ha? Pero bakit kasama ako? Ayoko pa naman sana itong makita dahil nakaka-intimidate kung tumingin. Para bang palagi akong may kasalanan sa paraan ng titig nito sa akin. Tapos, isasama pa ako? Diyos ko naman. That's my request to my uncle to bring you with us. Napakagat na lang ako sa ibabang labi. Where's your uncle? Tanong ko sa bata. He said, my uncle!
Tuwang-tuwa na napatayo sa upuan si Misty at nagtatakbo para lumapit sa kanyang uncle si Ian. Diyos ko po, biglang tumalbog ng malakas ang aking dibdib. Bakit ganito na naman ito? Sobrang lakas ng dating. Ang buhok nitong basna na itinali pataas at ang makapal nitong balbas na ikinatindig ng balahibo ko. Ang suot nitong itim na long sleeve na naitupi sa magkabilang braso nito ay lumalabas ang balahibo nito at nagngangalit nitong mga ugat. Isang kupasin na pantalon at kulay brown na boots na parabang isang hot cowboy. Heto na naman ang puso ko na parang sinisipa ng kabayo sa lakas ng tibok. Mula pa kaninang umaga ay ganito na ang nararamdaman ko. Halos madistract ako sa panahon ng pagtuturo ko sa mga bata. Mabuti na lang at nalagpasan ko pero heto na naman. Bakit ito ang sumundo kay Misty? Dapat sa Xavier na lang na uncle ni Misty. Masani ako doon dahil bukod sa palaging nakangiti ay friendly pa. Samantalang ito ay para bang pati paghinga ko ay binabantayan nito. Mabilis na kinarga ni Sir Sian ang kanyang pamangkin. Para silang magtatay kung tutuusin pero hindi dahil minsan ko nang na-meet ang parents ni Misty. Mabilis ako napatungo sa kanilang magtsuhi nang bumaling sa akin sa Sir Sian. Tumalikod na ako para ipagpatuloy ang ginagawa. Kontempunas na lang at uuwi na rin ako. Magdadahilan na lang ako para hindi sumabay sa kanila. Matapos kong ayusin ang bag ko ay napatingin ako sa may pintuan. Nandito pa rin na magtsuhi na mukhang hinihintay ako. Si Misty naman ay bumubulong sa kanyang uncle. "Are you done, Miss Gonzales?" Malalim na boses na pagtatanong nito. "Ha? Yes." Diyos ko po, bakit naman po ganito ito sa akin? My niece already told you about coming with us? I think Mama Hina will join us, Uncle. Bulong na Misty na abot naman sa aking pandinig. Napaayos tuloy ako sa aking salamin na dumula sa aking ilong. Gwen, kasi, let's go. Hindi na dapat tayo naghihintayan pa dito. Ayoko ba traffic sa daan? Mapag-utos nitong salita at tumalikod na. Ako naman inapanganga na lang. Hindi man lang ako tinanong kung pumapayag ba ako. Pero nakita ko sa Misty na malawak ang pagkakangitin nakatingin sa akin habang lumalabas sila ng classroom. Kung hindi kaya ako sumama sa kanila, hindi naman kami ganun ka-close para sumama sa kanila. Si Misty lang ang estudyante ko na inaalagaan ko at hindi siya. Kahit uncle ito ni Misty ay mahirap na magtiwala ngayon. Nakakatakot na ang panahon ngayon. Mas lalo pa at nakakatakot ang itsura nitong mukhang ermitanyo. Hindi ako sumunod. Hinayaan ko silang lumabas at tsak na nagpunta na silang parking. Ayoko talaga sumama at saka para saan. Wala namang binanggit kung saan kami pupunta. Lalo pa at pagkatapos ng klase ay umuwi na kaagad ako ng bahay. Bihira lang mangyari na late akong makauwi. Yun ay kapag may school programs o magkayayaang lumabas ang mga kasama kong teachers. Bahala na. After kong patayin ang ilaw ng room ay nilako na iyon. Bit-bit ang malaki kong bag at ilang folders ay lumabas na ako. Pero halos matanggal ang kaluluwa ko sa katawan nang halos mabunggo ako sa isang malaking nilalang. Hindi, isang tao pala na walang iba kundi si Sir Sian. Hindi ko masiguro kung nakasimangot ito o ewan dahil sa balbas nitong makapal. Pero ang talim ng mga mata nito. Pagsalubong ng mga mata na nakatingin sa akin ay nagpataas na naman ang buhok ko sa katawan. Kanina ka pa po ba dyan? Sir? Nauutal kong tanong na halos hindi ko kayang salubungin ang kanyang mga mata. Yes, let's go. Pero sir, bakit po ako sasama? Ano pong gagawin? At saka saan po ba pupunta? Napatigil ito sa paghakbang at masamang tingin ang binigay nito sa akin. Why you asking so many questions? Huh? Natigagal ako. Bakit parang napahiya pa ako sa tanong ko? Pero bago pa ako makapagsalita ay mabilis nang hinablot na Sir Sian ang aking gamit sa mabilis nitong malalaking kamay. Sandali lang po, sir. Pero hindi ito nakinig sa akin at ang lalaki ng mga hakbang na lumabas ng building. Napanganga naman ako. Bakit ganito ito? Bakit parang parasahan? Napatingin ako sa may bandang likuran ko at nakita ko ang ilang mga co-teachers ko na napapatingin sa akin. Nagbubulungan pa ang mga ito na halos gusto ko na lang ikalubog sa kinatatayuan ko. Teacher Hannah! Narinig kong sigaw ni Teacher Santos na isang tsusmosa. Imbis na lingunin ko ito ay nagtatakbong palabas na lamang ako ng building. Diyos ko po, ayoko na. Bahala na kung ano mangyayari bukas dahil tsak puputaktahin na naman ako ng 2 co-teachers ko. O mas malala pa ay malaman pa ito ng ibang teachers sa buong campus. Napahilot ako sa aking noon nang mapansin na marami ang mga sasakyan na nasa parking.
Diyos ko po naman, alangan naman na iisa-isahin ko ang mga ito para lang malaman kung nandito pa si Misty at ang kanyang uncle na mukhang ermitanyo. Isang malakas na busina ang narinig ko sa aking likuran kung kaya napaharap ako. Nakita ko ang isang expensive car na kulay itim na Bugatti Chiron na nakabukas ang bintana. Sisiyan na maangas ang mukha. Hop in. Hindi ko alam kung susunod ba ako dito o hindi pero nasa kanya ang gamit ko. Andun pa naman sa bag ang wallet ko kaya paano naman ako makakauwi na kahit cellphone ko ay nasa bag. Para akong inutakan nito. Hindi pa sana ako kikilos na may mga bumusina na rin sa aking likuran. Kainis naman. No choice ako kundi ang nagmamadali lumapit sa isang mamahaling sasakyan. Sinadya ko talagang sa may bandang likod buksan ang pintuan dahil tsak katabi nito ang pamangkin na si Misty. Pagbukas ko'y nagulat ako sa malaking ngiti ni Misty. Hey Mama Hana, why did you take so long to come here? Nakangiting tanong nito sa akin. Umusog si Misty kaya umupo muna ako ng maayos na halos ikalubog ng aking pang-upo ang upuan ng sakyang ito sa sobrang lambot. Pero nagpatay mali siya na lang ako at baka sabihin na ignorante ako, which is totoo naman. Bala ko pa sana isarado ang pinto ang kotse pero biglang nag-automatic lock ito. Hindi, sana all na lang. Ito pa lang ang 2 beses akong sasakay ng mamahaling sasakyan. Dahil ang una ay kay Ate Lia na kapag uuwi ito sa kanilang mansyon ay iba-iba ang dalang sasakyan. Sa Ate Mika naman ay bihira lang sumakay ng kotse. Kadalasan ay sa kapatid nito ang gamit dahil most of the time ay big bike nito ang palaging ginagamit sa trabaho. Ang tahimik sa loob ng kotse dahil may hawak na iPad si Misty habang ang kanyang uncle siya naman ay tahimik na nagmamaneho. Kating-kati tuloy akong itanong kung saan ito inilagay ang aking gamit. Bakit parang hindi ko makita? Are you looking for something po, Mama Hana? Napalingon ako kay Misty kaya binulungan ko na. Nakita mo ba ang bag ko? Tubango ito. Uncle Sian, where did you hide Mama Hana's bag? Misty asked, so loud. Napapikituloy ako. Baka magalit pa ito dahil nagdodrive ay tinatanungan pa. Mukha pa naman palaging galit. Nandito kami ngayon sa isang mataas na gusali na sa tingin ko ay sikat na hotel. Binasa ko ang nasa malaking tarpaulin at nakalagay doon ay Mag Hotel. Nakakagulat lang dahil kung i-assist si Sir Sian ay para bang ito ang hari mula pa kanina pagbaba namin ng sasakyan ito. Halos hindi magkamayaw ang mga staff. Hindi ko tuloy matanong si Misty na karga sa kanang braso ng kanyang uncle kung madalas ba sila sa lugar na ito at para bang kilalang kilala sila. May nakita pa akong halos magganda bali-bali ang leeg kakatingin sa amin habang ang ibang staff na mukhang sosyalin ay nakataas ang mga kilay na nakatingin sa akin. Bigla tuloy akong nahiya sa lugar na ito dahil bukod sa naka-uniforme pa ako ay mukha pa akong manang. Napayuko na lang ako. Siguro'y bawal ang mahirap dito. Pumasok kami sa loob na parabang VIP room. Ang ganda ng loob dahil dominante ang kulay na dark ang theme kahit na nandito pa rin naman kami sa isang floor. Ibinaba ni Sian ang kanyang pamangkin at mabilis naman na naupo ang bata. Tumingin naman sa akin si Sian pero ako'y mabilis na napatungo at tumabi kay Misty para umupo. Hindi na ako nagpaalam, basta uupo na ako, lalo pa at bigla akong nilamig sa lakas ng aircon sa room na ito. Isang malaking rectangle table na para bang ginagamit ng mga VIP sa meeting ang aming kinaupuan ngayon kaya sobrang laki pa ng space at marami pang bakanteng upuan sa left side ko para sa amin tatlo. Umupo naman sa aking harapan si Sian, kaya mas lalo tuloy akong nilamig sa tingin nito sa akin. I'm hungry po, Uncle Sian. Pambasag ni Misty sa katahimikan ng lugar. Okay, put your gadget down. Okay po, Uncle Sian. Nakangiti nitong sagot at nilapag nito ang hawak na iPad sa isang bakanteng upuan. Hindi ko alam na kakain lang pala kami dito. Bakit hindi niya sinabi? Pero naiinis pa rin ako dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nito ibinibigay ang gamit ko na hindi ko alam kung saan niya itinago. Hindi kasi nito sinagot ang tanong kanina ni Misty at lokong tao pala ito. Tinawag na siya ng isang staff na mabilis ding lumapit. May sinasabi ito na hindi pamilyar sa akin. Tinanong din ito sa Misty na mabilis naman na sinagot ng bata. At ang panghuli ay ako na hindi ko alam kung ano sasabihin dahil puro sosyalin naman ng mga binanggit ng mga ito. You can use your menu, Sian said. Pakiramdam ko ay namumula ang mukha ko sa pagkapahiya.
Oo nga naman, may menu kasi dito sa tabi ko. Hindi ko man lang pinansin, kaya kinuha ko iyon. Medyo nanginig pa ang kamay ko dahil sa matinding lamig ng aircon ay nakatingin silang lahat sa akin. Diyos ko, bakit ba kasi ako napunta dito? Kayang-kaya ko namang kumain sa bahay ng kahit tuyo lang ang ulam. Parang nagkakanda, duling-duling pa ako sa binabasa ko kaya kailangan ko pang tanggalin ang eyeglass ko para punasan. Napakunot noon na lang ako dahil hindi ko talaga mabasa ng maayos ang nasa menu. Pambihira, ganito ba talaga kapag mga mayayaman? Ilang beses na rin ako nakakain sa magagarang restaurant lalo na kapag nakakalibre kami kay Ate Lia na akala mo'y tatakbong mayor sa hilig magpakain sa mga ganito. Pero hindi ko iniintindi ang menu dahil wala naman akong pambayad. Basta kakain na lang kami lahat at mabubusog ng bongga. Nawala ang panlalamig ko sa katawan dahil sa aircon at napalitan iyon ng pawis. Diyos ko po. I can help you, Mama Hannah, to decide what's the best food here. Biglang salita ni Misty. Napatingin ako sa aking estudyante na para bang superhero ko na ngayon. Diyos ko po talaga. Okay. Pumayag na ako para matapos na at nakakahiya naman sa waiter na kanina pa nakatayo at ako na lang ang hinihintay. Nakakainis din itong si Sian na nakakadagdag ng kaba kaya mas lalo akong nalilito sa pagpili. Umalis na rin ang waiter at heto kami ngayon at biglang tumahimik na para bang may dumaan na anghel. Yumuko na lang ako dahil hindi na ako natutuwa sa lalaking kaharap ko ngayon na para bang hinahalukay ang lamang loob ko. How's your day, princess? Sian asked his niece. It's so good, uncle. I got a perfect scores in our activities. Masayang pagbabalita ni Misty sa kanyang uncle Sian. Tahimik lang ako nakikinig sa magtsuhin. Para bang sanay na ang mga ito dahil tuwang-tuwa ang bata sa pagkukwento nito sa kanyang maghapon sa eskwelahan. Hindi ko tuloy maiwasan na humanga ng konti kay Sian na kahit mukhang galit ang itsura ay lumalambot pala sa kanyang pamangkin. Ngayon ko lang din napansin na ngumingiti ito habang nagsasalita. Mas lalo ito naging gwapo dahil lumalabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin.